Simulan natin ang kwento. Sa kampo ng mga sundalo ay makikita ang dalawang magkaibigan, sina Yudang at Benit. Sila ay magkaibigan mula elementarya, sabay nangarap na maging sundalo. Ngayon ay magkasama nilang hinaharap ang lahat ng laban, laban para sa bayan, at laban para sa buhay. Isang araw ay makikitang nagtitipon-tipon ang mga sundalo at nagsasalita ang isang general. Kailangan nilang ipaglaban ang border ng kanilang lupain na sinisimula ng sakupin ng gobyerno ng Myanmar. Ang labang ito ay alam nilang pwede silang makauwi ng buhay o makauwing isa ng bangkay. Sa pagsikat ng araw ay makikita ang sunod-sunod na military truck. Binabagtas ang kahabaan ng lupain ng Thailand, patungong border para tulungan ang mga sundalong nakatalaga na magbantay sa hangganan. Pagdating sa border ay nag-report ang leader na iilan na lamang sa kaniyang mga tauhan ang natira. Sinabing malakas na nakikipaglaban ang mga sundalong Myanmar. Pagod ang lahat sa mahabang paglalakbay nang biglang makarinig sila ng matinding pagsabog. Nagkagulo ang lahat. Si Yudang at Benit ay handang-handa na, naghihintay na lamang ng utos mula sa general. Biglang nagtakbuhan ang lahat, magkasamang tumakbo si Yudang at Benit. Nasa kalagitnaan ng labanan, kitang-kita ni Benit ang bombang sumabog sa lugar kung saan tumakbo ang kaibigan. Sumunod siya, napapaiyak nang makitang duguan ang kanyang kaibigan. Halos ayaw nang makipaglaban pa ni Benit. Ibinabana niya ang baril at umupo sa tabi ng kaibigan. Tinitigan siya ni Yudang may inabot ditong papel at sinabing kailangan mong lumaban at sikaping makauwi ng buhay. Nakiusap ito. Please, kung makauwi ka ng buhay, puntahan mo ang address na yan at huwag mong pabayaan si Chutima, ang aking minamahal. Ipinasok ni Benit ang papel sa bulsa, dinampot ang Armalite at tumakbo habang nagpapaputok. Natapos ang digmaan, wala ang katawan ni Yudang sa mga patay na kanilang na-recover. Wala din ito sa mga sugatang sundalo. Naghintay si Benit ng isang taon, walang balita sa kanyang kaibigan. Makikitang tumigil ang military truck na dala-dala ni Benit sa address na binigay ni Yudang. Isang magandang babae. Sinabi niya dito ang lahat-lahat ng nangyari. Umiyak ito ng walang katapusan. Yumakap ito sa kanya. Magmula noon ay araw-araw itong dumadalaw kay Chutima. Nagkalapitan sila ng loob. Taon ang lumipas, masayang ikinasal si Benit at Chutima. Agad silang biniyayaan ng isang anak. Mula nang magkaanak ang dalawa ay tumigil na si Benit sa pagsusundalo, ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang anak. Isang araw, habang masayang nilalaro ni Chutima ang kanyang anak, may isang figurang naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Titig na titig si Chutima. Familiar na familiar sa kanya ang figura at ang lakad nito. Hindi siya nagkamali. Si Yudang ang dumating, mahaba ang balbas at payat. Habang nag-uusap si Yudang at Chutima, ay tumakbo ang bata palapit sa ina. Ipinakilala ito ni Chutima na kanyang anak. Matamlay ang mukha ni Yudang, 5 taon na ang nakaraan. Umiiyak si Chutima, nagising ang kanyang damdamin kay Yudang. Nagising o naaawa, naguguluhan siya. Tinanong siya ni Yudang kung sino ang ama. Sinabi ni Chutima na ang kaibigan niya si Benit. Umiyak ito. Niyakap ni Chutima si Yudang, sa ganung tagpo sila naabutan ni Benit. Nagulat si Benit nang makita ang kaibigan, nayakap nita ito ng mahigpit habang umiiyak. Walang nagsalita sa kanilang tatlo, hindi nila alam kung saan mag-umpisa. Para silang namatayan, pareho silang umiiyak. Niyaya ni Benit sa labas ng bahay ang kaibigan. Tinanong kung ano ang nangyari, bakit hindi ito nagpakita agad. Isang taon, siyang hinanap ni Benit at Chutima, maging sa gubat ay pabalik-balik ang dalawa. Nagkwento si Yudang. Pinilit niyang gumapang sa gitna ng putikan kahit siya ay sugatan. Naririnig niya ang mga yabag ng kalaban. Patuloy siyang gumagapang, siya mismo ay hindi niya alam kung siya ay nasaan. Ang alam niya, buhay pa siya at kailangan niyang ipaglaban. Ang naalala ni Yudang ay nahulog siya sa isang mataas at rumaragasang batis. Iyon ang huling naalala. Puno ng luha ang mga mata ni Benit habang nakikinig sa kwento ng kaibigan. Niyakap niya ito. Naglakad si Benit papasok sa bahay at kinausap si Chutima. Sinabi niyang dadalawin niya ang kanyang ina. Pinapaasikaso niya si Yudang sa kanyang asawa. Babalik siya pagkalipas ng 2 araw. Tumangong umiiyak si Chutima, niyakap ang asawa, naiintindihan niya ang lahat. Habang nagmamaneho si Benit ay napapaluha ito. Tinanong pa siya ng kanyang anak kung bakit siya umiiyak. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Habang sa bahay ay walang imika ng dalawa. Nagluluto si Chutima ng paboritong pagkain ni Yudang. Kumakain ito mag-isa.
Pagkatapos kumain ay inabutan ito ng tuwalya, damit at pang-ahit at itinuro ni Chutima ang banyo. Sunod-sunuran si Yudang. Lumabas ito sa banyo na bagong ahit. Hinawakan niya ang kamay ni Yudang at dinala sa paboritong nilang upuan sa ilalim ng punog kahoy. Unang nagsalita si Yudang. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Tumango si Chutima. Maganda ba ang pakitungo ni Benit sa iyo? Tumango ulit si Chutima. Matagal ka naming hinintay. Malaki ang hirap ni Benit, mentally. Mula nang hindi ka makita. Kahit hindi na siya sundalo, ay pabalik-balik siya sa kampo. Sinabi, niyang hanggang walang katawan mo na makikita, ay huwag kaming mawalan ng pag-asang buhay ka. Umiyak si Yudang. Nagyakapan ang dalawa. Hindi na kita kailangan tanungin kung mahal mo pa ako. Alam kong mahal mo ang mag-ama mo. Mabilis na sumagot si Chutima. Mahal pa din kita, Yudang, pero mas mahal ko ang mag-ama ko. Alam ko. Chutima, huwag kang mag-alala. Ang pagpunta ko dito ay hindi para makigulo. Nagka-amnesia ako, nahulog ako sa Romaragasang batis. May nakakita sa akin. Hindi siya nakapag-report. Hindi naman niya alam ang pagkatao ko. Nakita niya akong nakadamit sundalo. Mas pinili niyang manahimik at hindi niya alam kung kanino ako i-report, kung sa sundalo ng Myanmar o sa sundalo ng Thailand. Mabilis na dumaloy ang luha ni Chutima. Nakiusap si Yudang na tumira ng 2 araw para hintayin ang pagbalik ni Benit. Sa loob ng 2 araw ay inalagaan ito ni Chutima. Ipinagluluto ng mga paborito at ipinaghahanda ng bihisan habang sa bahay ng mga magulang ni Benit. Makikita siyang malungkot, nasa isip kung may asawa pa ba siyang babalikan. Nanaig sa kanya ang pagmamahal sa asawa. 2 araw niya itong hindi nakita, miss na niya si Chutima. Malungkot itong nagmamaneho pabalik. Kung mas pipiliin ng kanyang asawa si Yudang ay hindi siya hahadlang. Isang bagong Yudang ang kanyang nakita, gwapo na ulit ito. Malinis, bagong ahit at malakas na ang katawan. Buong higpit na niyakap ni Chutima ang asawa at bumulong, mahal na mahal kita. Ang 2 araw na wala ito ay parang kay tagal na. Niyakap ni Yudang si Benit. Nagpasalamat ito at tinupad ni Benit ang pangako sa kanya na aalagaan si Chutima. Makikitang nasa loob ng sasakyan, si Yudang at Benit binabaktas ang kahabaan at maalikabok na daan. Nagpahatid si Yudang sa taong nakasagip at nag-alaga sa kanya. Malayo pa ay makikita na ang mag-inang naghihintay kay Yudang. Masayang yumakap sa kaibigan ng anak. Nagkaroon ito ng anak sa babaeng nakasagip at nag-alaga sa kanya. Naguluhan lamang si Yudang nang bumalik ang alaala. Pero ang damdamin niya kay Carmela at sa kanilang anak ay hindi nawala. Magkayakap si Yudang at Carmela nang siya ay umalis. Ngayon ay pabalik na siya sa kanyang asawa at anak na naghihintay. May luha sa mga mata ni Benit, luha ng kaligayahan. Wala nang nawawala sa kanyang buhay. Alam na niya kung nasaan ang kaibigan. Isang araw ay may natanggap na sulat sina Benit at Chutima, imbitasyon sa nalalapit na kasal ni Yudang at Carmela. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.